Kahit nakagapos na si Jigo ay binabantaan pa rin niya si Mercedes at natatawa na lamang si Mercedes sa sitwasyon ni Jigo at alam niya na hindi na ito makakatakas dahil bantay sarado siya sa kanyang mga tauhan. Habang si Moises pumunta siya ng Crestwood upang doon muna pasamantalang magtatago at minisage niya si Danica upang humingi ulit ng tulong sa dalaga. Ngunit hindi alam ni Moises na kinidnap si Danica ni Jaime. At nalaman naman ni Marquez ang paghingi ng tulong ni Moises kay Danica dahil hawak niya ang cellphone ng dalaga at pupunta na sila sa Crestwood upang huliin si Moises. Walang kamalay-malay si Moises na hindi si Danica ang kanyang ka-text. Hinuli naman si Aling Nadia at Melanie ng mga pulis dahil sa kanilang pagtulong at pagtatago kay Moises. Gayon pa man, walang tiwala si Eleazar sa kanyang kuya Jaime na ibabalik sa kanya si Danica. Ang sabi ni Rafael na kailangan nila ito gawin. Ito lamang ang paraan para maging ligtas si Danica. Mga ilang sandali dumating naman si Divine at humingi siya ng sorry dahil wala siyang nakuha ng impormasyon mula kay Jaime kung nasaan si Danica ngayon at pinagalitan ni Divine si Eleazar sa kanyang ginawa kanina. Ang sabi ni Eleazar na ginawa lamang niya iyon dahil hindi na siya makapaghintay na makuha si Danica mula kay Jaime at paano na lamang makita na lamang niya ang bangkay na kanyang anak. Sinabihan ni Divine si Eleazar na ginagawa nilang lahat ni Rafael para malaman nila ang kinaroonan ni Danica at sana maniwala ito sa kanila. They risking everything para sa kanilang anak. Samantala, handa na ang lahat sa panunumpa ni Rafael bilang Pangulo. Matagal naman inihanda ni Rafael ang kanyang sarili sa kanyang pag-upo bilang Pangulo pero hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa ganitong paraan. Sinabihan ni Mercedes si Rafael na siyang karapat-dapat sa posisyon. Maraming nagtitiwala sa kanya at natawa na lamang bigla si Mercedes dahil finally siya na ang First Lady at hindi pangalawa. Pero buong bansa ang kanyang kaagaw kay Rafael. Habang si Moises papunta na siya sa lugar kung saan sila magkikita ni Danica at nagmamakawa naman si Danica na lubayan na nila si Moises at huwag nila ito idadamay pa. Makukulong naman si Aling Nadia ng 6 na taon sa kanilang kaso at sigurado si Aling Nadia na si Jigo ang nagpakulong sa kanila dito at hindi na siya naawa kay Melanie. Gagawin niya talaga ang lahat para sa mga sagrado. Ang sabi ni attorney na wala silang sapat na ebidensya na nagpatunay na doon talaga nagtatrabaho si Jigo sa mga sagrado. Ang kanilang magagawa sa ngayon ay kasuhan sila ng physical injuries at tukuyin kung lisensyado ba ang baril na ginamit ni Jigo. Ang sabi ni Mang Istong na wala naman silang ibang mapaghawakan kundi ang kanilang mga salita. Pinahawakan na nilang pinangako sa kanila ni Eleazar at pati na rin si Rafael. Pero hanggang ngayon, wala pa rin silang ginawa. At hindi pa nila alam kung nasaan si Moises ngayon. Sinabihan ni attorney si Mang Istong na mas makakabuti na sumuko na lamang si Moises sa mga kapulisan. Lalo lamang siya malalagay sa alanganin habang tinutugi siya. At para kay attorney, mahirap asahan ang sinabi ni Rafael na iaabsuelto niya si Moises sa kaso. Dahil kung totoo ito, matagalan niyang ginawa. Pero sa realidad, hindi ganun kadali kasi maraming pinoprotektahan si Presidente Rafael. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.